Okay, so good morning. Ngayon ay May 10, 7:40 na umaga. So tapos ko lang mag-walking. And nag-display na tayo dun sa ating store partner, si Kuya Jojo. So 10. So 5 lalik and 5 olmeti. So ngayon mag-harvest din ako ng 6. Pero dagdagan natin sila ng pula. Yan. So, isang order ng 100, isang order ng 100 ulit para sa isang kapitbahay. Tapos bukas, may order naman tayo ng for 1 kilo. Siguro mga 10 peraso yon. Bebenta ko yun ng 330. Kasi hindi naman tayo nagbebenta talaga ng per kilo sa ngayon. Yan. Siguro, yun, pwede natin maibigay yung mga medyo maliliit kasi per kilo naman yung 1 kilo naman yung gusto niya eh. So, dadamihan na lang natin na maliliit. At least, madedispose natin maliliit. Pero ano yun, isa yun sa gusto ko ring supplyan talaga. Kasi sa church yun eh. Gumagawa sila ng fresh lumpia or Vietnamese spring roll. Yan, binibenta nila sa simbahan. So, isa yun sa mga gusto ko talaga din suportahan. Yan. So, ayan. So, nagbabawas ako sa per box para at least hindi nila agad maubos yung nutrient solution nila. So ngayon, ang plano ko is mabawasan natin yung ibang mga box doon. Para makapag-start na tayo ng linis and by next week, start na tayo mag-transfer. So, hopefully, bukas is Sunday. So, iniisip ko kung medyo maganda yung magiging benta natin ngayon sa peso ni Kuya Jojo ay magdi-display tayo ng 15. Pero malamang magdi-display ako ng 15 kasi malapit kasi siya sa simbahan. So, possible makukuha tayo ng mga bagong clients doon. Na customer din niya siguro. Ayan. So, yan yung kung mapansin nyo. Yung iba malaki, pero mostly naman niya maganda yung size. Yan, lalo na to. Ito bawasan natin kasi pag medyo nagsisiksikan sila, ang tendency is umangat yung gitna. Ayan o. Parang ganyan. Kala mo bolting, pero hindi siya bolting. Ang nagiging problema niya is nagko-compete sila sa sunlight. Tapos yung space nila masyado nang masikip. Yun yung sa akin na sa experience ko. Lalo na to sa lalik. Sa lalik, ang bilis kasi malaki siya. Actually, pwede mo na siyang harvest ng 40 days. Kaya, yon. So, dito, ang maximum natin is 180. And may mga tanim tayo doon. Although, medyo may mga konting issue na naman sa tanim natin pero hindi naman siguro ganun ka-severe and malaki naman yung buffer natin doon. So yun lang, mag-harvest lang ako and pinakita ko lang sa inyo yung tanim natin ngayon. Oh, yan. So nag-harvest kasi tayo ng umaga para hindi pa ganun kalakas yung sikat ng araw kasi yun nga, tulad ng lagi kong sinasabi, pag medyo or sobra yung init, medyo na-stress yung halaman at hindi nagiging maganda yung timpla niya or yung lasa niya. Ayan. So sinama na natin tong lalik kasi nga based sa sarili kong panlasa. Okay naman siya kaya ibebenta rin natin siya. So hopefully pag titingnan naman natin yun kung maraming kukuha ng lalik or maraming kukuha ng olmeti. So kung ano yung mga preference ng community. Pero sa ngayon, olmeti talaga yung pinakamarami ko kasi ito yung accepted dito sa akin. So, ito yung mga spinach natin. Pero magbigay din tayo. So, ang ganda ng mustasa natin doon. Yan. So, susunod, hindi naman susunod. Baka susunod ng tanim ko, maglagay ako ng pak choy dito. Green and purple. So, yan. Yan lang. Yan man lang masyadong maliban doon sa kabila na may 2 box na talagang hindi na nalalaki yon. Nag-uulan-ulan nung past few days kaya hindi ako masyado nagdidilig dito sa ating mga tanglad. Doon sa kabila, nakapag-transfer na tayo ng mga tanglad. Tinanggal na natin sila sa pots or doon sa polybag. Yan. So yun lang naman and thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.